siya. Mga kabombo, bukas sa tao ga mga reaksyon o ga mga panlantaw regarding sa mga nag-una nga mga hisgutanan sa pagkakaroon. Ang spokesperson ng partido Manggagawa in person of Sir Wilson Fortaleza nasa kabilang linya sa ngayon. Sir Wilson Fortaleza, sir, magandang araw po sa inyo, sir. Maayong buntag, Kevin, at sa ating mga regular na taga-subaybay sa Bombo Radio Butuan at sa lahat po ng mga inaabot ng inyong programa sa buong Mindanao. Magandang tanghali po. Magandang hapon pala. Nice to see and hear you po sa ngayon, Sir Wilson. Sir Wilson, kayo sa Partido Manggagawa, sa pag-upo nitong si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, nakikita niyo po bang makikinabang ba o malulugi ang sektor ng manggagawa sa pagbabagong ito? Ayan, hindi pa natin alam kung ano ang magiging posisyon ng bagong mayorya ng Senado pagdating doon sa ilang panukalang batas, lalo na yung sa wage hike. Pero kung matatandaan kasi natin, naipasa na nila ito dati eh. Yung propose na at ito ay binito lang, hindi lang pinirmahan ng Pangulo. So ngayon naman ay pending ito sa House of Representatives. Nauna itong naipasa sa dapat sa committee eh. Nasa plenary ito ng House of Representatives yung 200 pesos at yung proposal pala na abolish yung provincial rate, nasa plenary na yan pero hindi inabot na ng adjournment nitong nakaraan at hindi naman naisalang dito sa isang araw na special session. Ngayon dito sa Senado ay hindi naman siya naka-agenda pa. Kasi yan ang problema pag hindi certified as urgent ang proposal, hindi kaagad-kaagad na kakalendaryo yan eh. So hindi siya agenda ng Senado kaagad-agad, hindi rin siya napag-usapan sa special session kahapon. So ayoko munang magsabi na ito ba ay prioridad nitong kasalukuyang Senado ngayon, lalo na may malalaki silang agenda na lagpas dito. Pero sana nga ay ganun ang gawin nila dahil nga krisis itong kaharap natin eh. Bago pa itong lindol na nangyari sa inyo sa Mindanao, nilindol muna tayo ng giyera sa Middle East at ang epekto nito ay mas malaki kaysa dun sa epekto ng ilang mga krisis pa dito lokal sa Pilipinas. Okay. And so far ba, sir, wala bang kwan? Wala bang invitation or questions from the labor sector? Alam naman natin, sir, pa-July na naman, sir. State of the Nation address na naman. Ongoing ang hearing nito bago sila mag-recess sa Senado. At ang naghi-hearing pa nito ay si Senator Raffy Tulfo. Pero hindi pa ito naipapasa sa komite. Kasi maraming proposal sa komite na sinasalang, isa lang itong wage hike nito. At wala pang naaprubahan sa level ng komite. Hindi katulad doon sa Kongreso nga na na-approve na yung abolition ng provincial rate at pagsiset ng national minimum wage. Nasa second reading na nga dapat yun sa plenaryo sa House pero hindi rin natapos. Inabutan na ng recess. And therefore, kung hindi yan naisalang ngayong special session, after SONA na nila magagawa yan. Dahil wala namang maipapasang panukalang batas sa araw mismo ng SONA. Pero sir, sa pagpapalit-palit ng liderato sa Senate ba, bunga ba ito ng prinsipyo, polisiya o simpleng power realignment lamang sa loob ng institusyon? Ano sa tingin niyo, sir? Mas itong sa huli, power realignment. Ibig sabihin, may mga discarding ginawa ang palasyo para mapalitan yung mayorya. At syempre, walang magawa yung dating mayorya na naging minorya dahil numbers game ito eh. May lumipat lang na isa. Yung ganun lang ang sitwasyon eh. May lumipat lang na isa tapos ng boxing, di ba? Kaya nga hindi pa nagbo-boxing, sumuko na si Alan Cayetano, di ba? Dahil alam na ng lahat na lumipat na si Joel Villanueva. Kaya nga yun, parang ang hirap ding sabihin na itong ganitong klase ng kilos ng mayorya ng Senado ngayon ay prinsipyadong kilos dahil alam naman natin kung anong kinasasangkutan ni Joel Villanueva, ni Chis Escudero at ng iba pa. Pero dahil real politics ito, numbers game ito, kaya obligado silang may mga puwersang gumagalaw para tiyakin na yung bilang ay mababaliktad in favor of the new majority. So may mga nagbenepisyo sa ganitong klase ng labanan
At siyempre, mayroon din namang mga natalo na ang isisigaw ay katarungan at sasabihin nila na may pinipigilang katotohanan kaya gumalaw ang Malacanang. Kasi ganoon ang linya niya na, di ba? Ni Alan Cayetano. Gusto niya Mm. ay independent Senate. Sabi niya na hindi pinakikialaman ng palasyo. Alam niya naman sa totoong buhay na hindi ganon ang politika dito sa Pilipinas. Pero si Senator Joel Villanueva, Chair ng Committee on Labor and Higher Education. Tingin niyo, sir, may sapat ba siyang record sa pagtatanggol ng interes ng mga manggagawa? So far, wala. Wala tayong wala tayong maalalang very significant progress nung Mm. siya ang Committee on Labor noon, no? Mayroon siyang mga panukala pero hindi rin naipapasa. So ang hindi pagkakapasa mismo sa komite ng isang komite na hawak niya ay malaking problema, no? Malaking problema. Ang alam ko siya yung may proposed bill dati sa natatandaan ko ay yung i-reform yung tupad at gawing 90 days sa halip na 10 araw na pawalis-walis diyan sa sa kung saan-saan ay gagawing 90 days dapat yung tupad pero Mm. hindi rin na ipasa ultimately yon. Mm. Tapos naalala ko rin na bumoto rin siya in favor doon sa pag-grant ng franchise ng Seneco na na nakaapekto doon sa security of tenure ng mga manggagawa doon ay bumoto rin siya ng pabor at ang kaisa-isang hindi bumoto ng pabor doon ay si Senator Risa sa lahat ng senador. So, pag track record ang pinag-usapan natin, may makikita kang very consistent na pro-labor at mayroon kang makikitang kunyari ay pro-labor pero hindi consistent. Mm. Yan yung lagay ng ating mga senador at mga kongresista sa both houses. Mm. Pero may bago na naman yan, sir, mga legislative agenda, no? After the State of the Nation address, kaya parang nasabi mo na parang wait and see muna tayo sa ngayon, sir? Mayroon kasing mga pending na bills bago mag-recess Mm. at yun ay nasa advanced level na yung mga yun eh. Nasa plenaryo na yung iba. Yung iba nga nakahabol kahapon eh. Yes. Yung Oh. pagpasa sa Senado, kaya nga yung ibang yung mga members ng BICAM naghahanda na para doon. Halimbawa yung sa barangay health workers na ihabol Yan. kahapon, Mm. 'di ba? Yung pinagawayan ni Pia at ni Risa tungkol doon Oh. sa anti-hospital detention bill. Mm. So nagrereklamo si Pia na sa period of amendment ay absent siya mismo doon sa umaga kung saan pinag-usapan 'yon, 'di ba? So naghahabol siya kaya pero nagbukas naman si Senator Risa doon sa kanyang proposal, no? Kahit na galit siya doon sa nangyari pero absent naman siya nung umaga. So kaninong kasalanan 'yon, 'di ba? Mm. Anyway, may mga ganong priority measures na nasa advanced stage na at yung iba ay sasalang ulit sa mga deliberasyon after SONA. Pero pagkatapos kasi ng SONA, ang pinakamalaking agenda ng Congress ay ang budget. Mm. Oh, diyan masipag ang mga congressman sa budget. Kasi naghahanap sila ng kung anong kanila diyan sa budget na yan. So yan ang kanilang pinaghahandaan pagkatapos ng SONA. Yung anti-political dynasty bill ay nakapasa na rin sa Kongreso, sa House, pero walang kwentang walang kwentang anti-political dynasty bill dahil walang magbabago halos doon. Sir, sa inyo ba, sa Partido Manggagawa, nagpapadala kayo ng communication sa Senate pag ganito, sir? May sulat ngayon yung nagkaisa Labor Coalition sa halimbawa, bago rin ngayon ang tinilagang Labor Secretary. Mm. 'Di ba? Si Tolentino na ngayon ang Labor Secretary, so mayroong sulat doon yung nagkaisa Labor Coalition kung saan miyembro ang Partido Manggagawa. Pag mga legislative bills kasi kang kadalasan ang nag-iimbita ay ang komite. Mm. Kasi pinagsasama-sama nila yung mga bills doon at sinasalang sa hearing at regular naman silang nag-iimbita sa mga labor groups. Pero itong nakaraan nga ang pinag-uusapan doon sa komite, nitong nakaraan sa komite pa ni Tulfo Oo. ay tungkol nga doon sa national minimum wage, doon sa proposed wage hike pero under deliberations pa lang yun sa komite. Wala pang committee report na ire-report sa plenaryo ng Senado. Hangga't hindi kasi nakakapasa sa komite, ay walang dadalhin sa plenaryo para pagdebatihan at pagbotohan.
o pag-amyendahan bago pagbotohan. Ano, intayin natin lahat ng yan. Sir, sa impeachment, sir, Ang ng may ano pa Vice yun President. nga isa pa ngang ano yun, abala rin ng Senado sa impeachment. Although dapat hindi yun maka-epekto o makaapekto doon sa kanilang regular session days. Pero alam naman natin, minsan kapag panahon ng impeachment at minamadali, nauubos yung oras sa impeachment. Batay sa karanasan natin ng Oh, impeachment sa Senado. marami daw yung witnesses, mga 57, sir. Posible, medyo magtatagal yung impeachment. Posible. Depende sa husay ng presiding officer yan at sa Yeah. husay ng prosekusyon at ng depensa. Mm. Pero Pero sa hindi nga tingin, kasi hindi pwedeng baliwalain ang due process eh. Kaya yung proseso hindi mo naman pwedeng iratsada dahil trial nga yan eh. So, mm, kailangang obserbahan yung prosesong yon at para makita na hindi unfair o fair yung proceedings, no? Although political process 'yan, hindi pwedeng alisin yung parang proseso ng korte as a court, as an impeachment trial court. mm. Sir, pero kayo sa Partido Manggagawa, ano yung stand nyo, sir? May stand ba kayo regarding sa impeachment, sir? And bakit ganyan yung stand nyo po, sir? Ang aming stand hindi naman kami tutol sa impeachment pero sabi nga namin ay ang reforma ay dapat lagpas sa impeachment ni Sara. Alam naman natin yung buong political context nito, di ba? Ayan na naman parang nandiyan na naman tayo although ito ay defined na process sa konstitusyon pero alam naman natin kung sino ang mga sangkot sa katiwalian, di ba? Halos lahat damay-damay, di ba? Ilan lang talaga ang mapipili mo. So, yung iba ay judge, yung iba ay hahatulan. Pero yung hahatol mismo ay pareho din lang na Mm. sangkot sa kung ano-anong. Parang yung Kongreso, yung pinanggalingan, yun yung unang nag-impeach eh, di ba? Bago mag-trial sa Senado, ay manggagaling muna sa House yung impeachment. So, in-impeach siya ng mga ka-impeach din ng mga tao doon. kung mamarapati natin yung term, di ba? Mga pinag-uusapan doon ay confidential fund, mga nakaw na pera at mga ano kung ano-ano pa pero hindi malinis yung buong institusyon para sa ganitong klase ng proseso. At the same time, kapag ma-impeach mo naman si Sara at walang kaukulang reforma, Mm. nagpalit ka lang. Baliwala din yun. Parang wala namang masyadong ma-achieve. Liban doon sa issue ng accountability, na ang dapat patungkulan naman ng accountability ay hindi lang isang tao. Okay, pero dapat managot si Sara, Mm. no? Hindi naman siya pwedeng, hindi dahil sa pareho tayong marumi, wag na tayong maglitisan sa isa't isa. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Dahil political process ito ng pagtanggal ng impeachable officials. At hindi lang naman Vice President ang impeachable officials, including the President, di ba? At yung mga members ng Constitutional Commission, saka members of the Supreme Court. So maraming impeachable officials. So nagkataon na siya ang sinalang sa Kongreso for the second time kasi second time na ito eh. Hindi lang naman natuloy, di ba? Yung kanyang trial nung nakaraan dahil nga umabot sa Korte Suprema yung kaso, no? At hindi nag-forthwith si Chis Escudero nung nakaraan kaya hindi natuloy yung no, yung impeachment trial nung una. Kaya binalik lang ito ngayon, no? Binalik lang ito ngayon. Pero okay kayo, sir, na si Escudero yung magpe-preside ng impeachment? Hindi pa yata nakapirmi yon, pero siguro naghahanap ng abogado yung abogado yung mayorya ngayon at sa kanila ang abogado ay si Escudero lang. Ang Si Kwan, lumalabas na Escudero at si Kiko, Kiko. no? Si Kiko Pangilinan. So kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang hindi kaya wala pang nakapirme so hindi pa natin check kung sino ang presiding officer. In fact, pwedeng kumuha ng presiding officer sa labas kung gugustuhin nila. Mm-mm. 'Di ba sa case ni President Erap noon, si Davide ang kinuha nilang presiding officer ng Dahil impeachment court. president, sir. Oo. Oo nga Oo. dahil president pero pwede naman ang Why Senado not, na no? mamili ng presiding officer, 'di ba? Kasi Si the rules Enrile ay naman yan. nag-preside, 'di ba, sa kay Corona. So ano na lang 'yun, parang pwede yung gawin, no? Pwede yung gawin
ng korte na mamili kung sino ang kanilang presiding officer. At palitan kung tingin nila ay pwedeng palitan yung presiding officer. Pero malamang importante sa kanila yung background sa law pagdating sa bagay na yun. Tingin niyo po ba, sir, titingnan nila yung ebidensya, hindi yung political leaning, yung mga Senate natin, mga senador natin, sir? Yun ang kaibahan ng Senate ay trial eh. Yung political nandun sa Congress eh. Although may elemento sila ng due process na inobserbahan doon, kaya Oo. naghiring-hiring pa ng konti, di ba? Pero yung buong trial, kung saan ilalabas ang ebidensya, totoong mga ebidensya, ay sa trial court na mismo, impeachment trial court. So maglalabasan talaga ng ebidensya yan at ang prosecution at ang depensa ay maglalabasan ng kanilang mga ebidensya at witnesses. Yun yung wala sa committee hearing sa House. Due Mm. process lang ang inobserve doon, di ba? At ilang presentasyon para ma-establish ang probable cause. Yeah. Then the impeachment itself by the one-third, at least one-third ng boto ng ano. Ngayon, sa Senado, dyan lalabas. Nakita naman natin yan sa panahon ni ERAP, nakita natin yan sa panahon ni Corona, Mm. di ba? So, doon sa kay ERAP nga, di ba? Naglabas. Kaya naputol yung trial doon dahil may ilalabas ng sobre, di ba? May lalabas ng envelope na tinutulan ng 11. The Oo. famous 11 senators, kaya nagkaroon ng EDSA 2. No. Yun. So labasan ng ebidensya yon. Labasan ng witness, 'di ba? May witness doon na tinanong kung gaano ka kalayo kay ERAP, sabi isang pie lang. Ang layo Aha. ko kay ERAP nung pinipirmahan niya yung Velarde account. Mm. So may ganun din ditong mangyayari. Oo. So diyan na siguro lalabas yung halimbawa doon sa committee hearing sa House ay presenta na yung witness, 'di ba? Yung AMLAC na nagsabing based sa kanilang record may ganitong transaction. So dito na sa Senado ilalabas yung actual na mga transaction records na yun. Sa yung bank transfers, 'di ba? Yung 6.7 billion in total na transactions galing sa isang drug lord papunta sa account ng mga Duterte. Mm. Pero dapat talaga yung Senate, yung senador natin, mga senador, iwasan nila yung conflict of interest at partisan pressure dyan. Kasi parang may number pa man din yung Duterte. Siyam lang, sir ba? Pero may Medyo may number. kahirapan. Medyo Oo. may kahirapan yung balance kasi nga bago pa magsimula yung trial, bias na eh. Yeah. Hating-hati na 'di ba? Ate, So dahil numbers game ulit 'yan, hindi pwedeng itabi yung trial pero sa dulo naman talaga ang magiging bilangan ay boto mm, ng two-thirds, no? Hindi lang majority kundi ng two-thirds ng mga miyembro ng Senado. So malamang may umakyat na naman yan sa Supreme Court para tanungin kung alin ang two-thirds nung 24 kung may nawawalang ilan. Di ba? Kasi may nawawala eh. Tapos may nakakulong, may nagtatago, at baka mayroon pang mabawas na ilan. No? Depende bago magsimula yung trial or habang nagkakaroon ng trial. So ang determination nung two-thirds ay hindi malinaw kung saan ibibilang. So may mga jurisprudence. Pero mm, malamang kailangan pang interpret ulit ng Korte Suprema yon. oh. Pero kung at least 16 ang kailangan, no? Kung at least 16 para sa two-thirds vote, ay medyo malayo pang bilang nung mga yung assuming kung yung majority ngayon ay 13 Oo. bago mag-16 kailangan nila ng tatlo. So anong negosasyon na naman kaya ang kailangan para doon? Yun ba ay nadadala sa katotohanan, yung tatlong yun? Yun ba ay nadadala sa trial? O yun ay nadadala sa negosasyon? No? So hindi na ano yan, mga political acts yan na labas na sa legal parang sa legal persuasions or suasions nung effective na trial na mangyayari. Marami pang titingnan, no? Kasi may mga warrant of arrest daw na lalabas pa sa isang senador. So, posibleng mawawala naman tong isa pang senador, si Senador Go. So, paano yan? Dapat ma-reconcile na nila earlier yan.
para Oo nga, malaman nila mayroon pa talaga, di ba? yatang ano rin. Ang alam ko, may plunder case din kay Marcoleta. Marcoleta. Oh. Oo. So hindi natin alam no yung ano-anong mangyayari. So yung determination mismo nung two-thirds ay apektado nung aktual na bilang. Kasi ano naman ang mangyayari na boboto ka, hindi wala ka naman sa trial. Ano yun? Mayroon bang judge na naglabas ng order wala siya sa trial? Or teleconference ba? Pwede ba yan? Pero kulang sila sa kuan dyan. Kulang sila sa numbers. Di ba? Sa rules, kulang talaga sila. Kasi 13 yung sa majority sa ngayon. Kung sa rules na pag i-apply nila, parang hindi ka mananalo sa rules na yan. Kaya nga, ginagamit ko lang na halimbawa yung judge mismo eh. Yes, Pwede sir. bang yung judge na wala sa trial ay maglabas ng desisyon? Mm, Bumoto sa desisyon? Although wala namang, ang judge naman ay walang ibang kasamang boboto kundi siya lang. tama. Pero on the basis yun na siya ay present sa trial. Oo. Di ba? Mayroon bang judge na binasa lang yung mga submissions ng papeles, walang trial, naglabas ng desisyon, walang ganun eh. Di ba? So ganun yung mga komplikasyon pa nito. Mm. Pero tingin ko mabilis lang ito, mabilis lang itong impeachment trial na ito dahil kung ano naman yung lumabas na halos doon sa committee hearing sa House, wala naman ako makitang parang dagdag o bago pa doon maliban sa mga presentasyon na ng ebidensya. Cross-examination kasi walang cross-examination sa committee, di ba? Mm. Cross-examinations, so presentasyon ng ebidensya, presentasyon ng witness. Dadaanan talaga yung prosesong yun. Hindi pwedeng hindi pwedeng submission lang ng papeles. Hindi pwedeng ganun. Sige. Sir, lastly sir, sa usapin regarding sa PhilHealth, ano yung reaction niyo regarding itong kang Recto and yung sa kawawa yung hindi nila binagyan ng benefits, no? PhilHealth member namatay, may issues sa mga ganyan. Sir, any comment on this, sir? Ay may pananagutan talaga yung tingin ko hindi lang doon muna tayo sa namatay, no? Yes, Doon sir. Yes. sa namatay kasi may pananagutan doon hindi lang PhilHealth kundi ang ospital. Kasi nga hindi pwedeng, 'di ba? May batas tungkol sa may batas doon sa anti-hospital deposit eh, Mm. 'di ba? Hindi pwedeng tanggihan mo hindi mo pwedeng tanggihan ang pasyente dahil walang pang-deposit. Magkano ba 'yun? 1 milyon ang hinihingi na pang-deposit para sa operasyon. Bawal 'yun. So kailangan maimbestigahan yung ospital na 'yon. Pangalawa, sa PhilHealth, hindi klaro sa akin kung may denial ba ang PhilHealth doon sa ganong klase ng kasi once a member, paano i-deny ang kung totoo 'yon, 'di ba? Kung totoo 'yon, ay may pananagutan din ang PhilHealth. Mm. Kasi kung naka-case rate ang PhilHealth at hindi kasali sa case rate yung ganong klase ng medical procedures, hindi ibig sabihin noon zero benefit na ang Yeah. ang isang Yeah. pasyente. 'Di Mm. ba? Ang ibig lang naman sabihin kung wala sa case rate, wala doon sa parang uniform na coverage. Yun lang naman ang ibig sabihin ng case rate eh. So dapat yan imbestigahan at siguro ang alam ko may naka-file na resolution kung hindi ko sigurado kung sa Congress ba yon or sa Mm. Senate na magpapaimbestiga tungkol sa bagay na ito. At hindi pwedeng idahilan na walang pera ang PhilHealth. Hindi pwedeng walang karason-rason na ganun. Walang dahilan na hindi pwedeng i-cover ng PhilHealth ang ganong klase ng kaso sa isang miyembro. Mm. Sige. Yung kay Recto, ano Yes, ba sir. yung kay Recto yung sa kaso nung ang problema dito sa kaso ni Recto sa PhilHealth ay may desisyon ng Supreme Court at hindi naman kinatay doon pinababalik lang ng Supreme Court pero hindi kinatay ng Supreme Court si Recto sa kanyang accountability. May mali pero wala namang sinabing parusa kay Recto. Hindi ko Mm. alam kung magpo-prosper yung kasong plunder na sinampa sa kanila kasi pag sinabing plunder ninakaw Yeah. 'di ba? Hindi naman ninakaw hindi naman ninakaw ito ni Recto. Nilipat lang. So hindi ito walang personal gain at hindi ito pagja-justify kay Recto ha, maling-mali ang ginawa dito ni Recto at kami mismo sa kilusang manggagawa ay kasama sa nagsampa ng kaso sa Supreme Court laban Mm. dito. Pero yung criminal liability as in the case of accountability
sa case ng plunder, hindi ko kabisado kung ano ang ground ng ganong klase ng pagsasampa ng kaso. Kasi pag sinabing plunder ay pagnanakaw. Sige. Sir Wilson Fortaleza, sir, daghan kayong salamat, sir. Maraming salamat, sir, sa time niyo po at pagbibigay ng mga pananaw regarding sa mga usapin sa ngayon sa ating bansa, sir. Again, sir, maraming salamat po, sir. Daghang salamat din, Kevin, at sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Si Mr. Wilson Fortaleza, mga kabombo, sa Partido Manggagawa. So, sa ilang mga reaksyon regarding sa Senate,